Yan si Banga, gumanda ka lang, ako naniniwala ako na makakalabas at makakalabas ang ating PRRD. Malapit na yan. Yeah, soon yan. Tuluyan. Kaya kailangan natin i-manifest. Yes. Kailangan tuloy-tuloy lang ang ating dasal at laban. Magmura tayo ng magmura laban sa mga bangag. Bakit? Utang ina nila, anong matindi? Mura o pagnanakaw? Ano ang masakit? Kaya sila bangag. Kaya si Bangag ayaw niya umalis sa pwesto, mga kababayan. Yes, talagang kinakatakutan niya yan. Ayaw niya umalis sa pwesto kasi nga oras na matanggal siya o mamatay siya o whatever, malalagot at malalagot. Kaputang inahan nila sa taas. Ni Bangag, ni Torre, ni Anyo, lahat na makasabot si Alpot kasama doon sa kanyang pagsabuatan, yung pukin ng ina niya. Dahil sa makaputang inahan nila, kaya napakindak si PRRD. Yes. Kaya gigil na gigil ako sa mga hayop na yan. Alam mo, 3 lang ang gusto ko mangyari. Okay? Sinabi ko na, actually, isa na talaga dyan machugi. mamatay si Bangag machugi o matanggal. Dalawa lang naman yan eh. Mamatay siya dahil adikto siya. Dahil sa kasusuyok niya. Or matanggal siya. Then anong next? Maging presidente si Sara, then pauwiin si PRRD. Pero ang gusto ko pagbayaran ni Lisa Tanas, ni Marcos, ni Trillanes, yung lahat ng kasabwat, ni Bonjing Remulla, dahil sila magkakasabwat na pinagkanulo nila si Pangulong Duterte. Walang kapatawaran. Ito, hayop na bangag na ito. Alam mo, again, doon pa rin tayo papasok sa hayop na bangag na ito. Dahil sa talaga ang traidor sa kabanang bayan. Wala ka nang asahan dyan. Lahat yan may kalalagyan. Yung mga jutang dinimas yan. Matatapos din yung mga hayop na yan. Paulit-ulit na lang mga kababayan yung kanilang pambababoy kay Inday. Kaya dapat talaga si Inday ay maging presidente. So ayan na nga, talagang sana naman, napakadaming naghihintay ng mga tao na makauwi si PRRD ng buhay sa Pilipinas. Kasi nakakapangamba yung sinasabi ni Inday Sara nung mga nakaraan na parang lagi na siyang natutumba, nasa bed na lang. Parang syempre matanda na, ang dami na niyang nararamdaman sa katawan na parang iniisip niya na doon na talaga matatapos yung buhay ni PRRD sa hulungan. Yun yung mga nakakalungkot isipin na hanggat maaari, wag naman sana. Tapos ito nga biglang nag-decide talaga, nagpa-press con pa tong sila Trump na talagang bricks by bricks, titibagin nila yung ICC. So ayun, nagkaroon tayo ng pag-asa kasi talagang totoo na to. Hindi na basta-basta kasi nagmamakaawa na yung pinakang head ng ICC na tulungan ng Japan eh. So kung talagang tutuluyan to ni Trump, malaki yung chance natin na makauwi si PRRD. Sana naman ayun yung, alam mo yung hindi naman talaga pwede makialam si Trump dun sa case ni PRRD kahit gano pa ang sigaw ng mga Pilipino na tulungan nyo naman kami, na ganyan-ganyan. Yung iba kasi mga nagko-comment sa page ni Trump, parang mini-mention pa siya na ganito, ganyan, di ba? Hindi kasi siya pwede makialam kasi nga may kanya-kanya tayong soberanya. Iyon, parang yan, yung magagawa na lang niya. Siguro, tama naman na parang siguro iniisip din niya si PRRD kasi matanda na rin naman. Saka kaibigan niya si PRRD eh. So, kung iisipin mo, parang yan na lang yung way na magagawa niya, di ba? Hindi man direct, pero at least, di ba? Kaya, sabi nga, tuloy-tuloy tayong manalangin para kay PRRD at sana naman ay sa lalong madaling panahon ay makita natin yung resulta nito. Kaya sila Bangag. Kaya si Bangag ayaw niya umalis sa pwesto, mga kababayan. True. Ayaw niya umalis sa pwesto kasi nga oras na matanggal siya o mamatay siya o whatever, malalagot at malalagot. Maraming traidor. At traidor si Bangag. At I don't think Sara, pag naging presidente si Sara, ay makikipag-away niya sa Amerika. O si PRRD nga, nakipagkaibigan si Sara, si Inday Sara pa. Yes, nakikipag-away, enemy to no one. Pag ganun pa man, ang nakikita ko dito, talagang si Lolo Trump ko ay love niya si PRRD. Kaya gusto niya nang gibain ang ICC. Tingnan mo, sila na ngayon nagmamakaawa. Ang yayabang-yabang ng mga putang inang yamang ngayon. Yes. Dahil alam nila, kinakaya-kaya ang former president. Yes. Kasi hindi nila makukuha si PRRD. Kung sinunod lang ni Bangag ang gobyerno, ang batas, kung sinunod lang niya ang sinasabi niya may soberanya ang Pilipinas dahil hindi mo dapat ipagkakanulo ang isang Pilipino mismong gobyerno mo ang gagawa niya. Banyaga.
sa hukom ng banyaga, klase? di ba? Lahat ng remedyo dapat True. pipigilan mo. Kaputang inahan ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Torre, ni Anyo, lahat na makasabat si Alpot kasama Yes. doon sa kanyang pagsabuatan, yung pukin ng ina niya. Galit na galit. Dahil sa mga kaputang inahan nila, kaya napakindak si PRRD. True. Kaya Totoo gigil naman na gigil ako sa mga hayop na yan. Alam mo, 3 lang ang gusto ko mangyari. Mhm. Okay? Sinabi ko na, actually, mamatay si Bangag o matanggal. Tsugi talaga. Dalawa lang naman yan eh. Mamatay siya dahil adikto siya Malapit yan sa dahil sa kasusuyok katotohanan. niya One day. or matanggal siya. Then anong next? Maging presidente si Sara, then pauwiin si PRRD. Ako wala na akong pakialam, sa totoo lang eh. Kung tawag dito ni Sara, kung ano yung maging desisyon niya later on sa mga Naku, kabinete syempre. niya. For sure, pipili siya ng Alam matitong niya tao, ng mga matino o hindi matino, True. na later on, bubugbugin din Mas malapit pa natin nga sa daw yun social kay media PRRD na hindi rin natin magugustuhan. And that's fucking normal. Yes, Diba? meron at meron Pero ang bulok na gusto ko makukuha pagbayaran yan. ni Lisa Wala Tanas, namang perfecto eh. ni Marcos, ni Trillanes, Yes. Yung mga ni walang Bonjing ganyan. Remulla, dahil silang Lalo din si magkakasabwat Remulla. na pinagkanulo nila si Pangulong Duterte. Itong hayop na bangag na ito, alam mo, again, doon pa rin tayo papasok sa hayop na True, bangag siya na naman ito. kasi talaga Dahil siya talaga pinagmulan ang ng lahat traidor ng yan. sa kabanang bayan. Lahat yan may kalalagyan, yung mga Yes. jutang dinimas yan. Matatapos din yung mga hayop na yan. O, yan si Banga, gumanda ka lang, ako naniniwala ako na makakalabas at makakalabas Yes, sa ating true. PRRD. Yeah, soon yan. Kaya kailangan natin i-manifest. Kailangan tuloy-tuloy lang ang ating dasal at laban. Magmura tayo ng magmura laban sa mga bangag. Bakit? Utang ina nila, ano matindi? Mura o Oo nga pagnanakaw? naman. Ano ang masakit? Sige nga, magpaliwanag na kayo. Ano ang gusto nyo? Pagmumura o ninanakawan kayo every minute. Kung hindi lang tayo nagsasalita dito, kung hindi True. lang kayo matalino, di ba? Na alam nyo, itong mga ito ay talagang sobrang mapanira kay Inday Sara. Mga kababayan, maliligaw kayo ng landas. Paulit-ulit na lang mga kababayan yung kanilang pambababoy kay Inday. Kaya dapat talaga si Inday ay Maging presidente na. True. maging presidente. Wala ka nang asahan dyan. Kaya talagang no way out kung hindi. So, ayan na nga. Sa totoo lang naman, yan talagang isa sa mga kinatatakutan niya, yung mawala siya sa pwesto. Kasi alam niya may kalalagyan siya at napakadami niyang dapat panagutan. Kasi alam din niya na napakasama ng ginawa niya. Sa bagay, siya naman talagang bangag, di ba? Parang sa tuwing sumisinghot siya, parang nakakalimutan na niya na gano'n. Pero once na medyo nasa katinuan na naman siya, alam niya na pag nawala sila sa pwesto, yari talaga sila. So, yan yung pinagsisikapan niya lang ngayon na magawa ulit yung nangyari dun sa ama niya na 20 years, di ba? Pero I think malabo yan. At saka kung makakuha man sila ng tao na ilalagay dyan na itutuloy nila, kunyari, hindi nila mahahawakan yun. Kung sino ang maging presidente, kahit pakakampi nila yan, maaaring bumaliktad dyan. Kasi iba na yung panahon ngayon eh. Hindi ka pwedeng magtiwala, lalo na sa politika, di ba? Maraming traidor. At pinatunayan niya na siya ay traidor talaga. Akalain mo sa ginawa nila sa kay BP Sara na lang, kasama mo sa kampanya, nanalo kayo parehas na nanalo kayo ng magkasama, pinaghirapan niyo yan, tapos ganun lang yung gagawin mo. Anong class? Doon pa lang talagang napakasamang tao na, sa totoo lang. Kaya wala talagang aasahan yung mga Pilipino eh. Kaya, sana naman talagang, kasi nakakapangamba na nga yung sinabi ko nga kanina na, di ba sinabi na ni BP Sara na si PRRD ay parang nakahiga na lang, lagi niyang natutumba, ang dami niyang nararamdaman. Siyempre, gawa sa katandaan, hindi na yun maano kasi dapat nga kinukonsider talaga yung age niya eh, at saka yung health na. Kaya nga lang, sabi nga ni Doc Mata, inilagay niya talaga sa isang lugar si PRRD na walang kalaban-laban. So ngayon, nayayari kayo ni Trump, ayan, yan ang ano sa inyo. Kasi sobrang sama kasi talaga nung ginawa nila kay PRRD. Kasi kung matinulang talaga ang gobyerno natin, hindi pa pwedeng ganun. Kayo mismo magdadala dun sa isang Pilipino na ikulong sa korte ng ibang lahi. Anong klase, 'di ba? Para lang hindi, kasi alam nilang malakas pinaniniwalaan ng mga tao, mahal ng mga tao. Isang salita lang niya talagang tumatatak. Kung magsalita si Bangag, talagang tawa na ng mga tao. Wala talagang mapapala, di ba?
So, ayan, yan. Kinuha talaga nila yung pinakamalakas nilang, para hindi makapagsalita, para mawala talaga siya ng boses sa politika, sa Pilipinas, ganyan. Pero, syempre, may mga anak yan, yung ginawa nilang yan kay PRRD, napakadami ring na-booking yung ICC ngayon. O, si PRRD ang dahilan kung ba't nalaman ng buong mundo na ganyan kabulok ang ICC, di ba? Kung maimbestigahan pa yan at mabuking-buking kayong lahat, o paano na, di ba? Tapos ngayon, di ba, yung Japan, nandun nga yung isang nagtatanggol kay PRRD sa Japan, di ba, yung parang hindi ko alam kung anong title niya yung isang Japanese na siya pa yung nag-open dun sa United Nations na dun sa ginawa kay PRRD na hindi talaga makatao, di ba? So, talagang may mga reason din yung mga nangyayari. So, kung mawala ang ICC, wala na, di ba? Nakakauwi si PRRD at nanganib talaga ang katayuan nila Bangag. So, sabi nga nung iba, talagang isa yan sa balakid na kinakaharap nila ngayon, di ba? Kung may impeach naman si VP Sara, kahit paano nga nakakatuwa kasi parang hindi pa galing sa Pilipinas yung magandang balita, galing pa sa ibang bansa para kay PRRD, di ba? Kay Trump pa. Talagang sabi niya, bricks by bricks, talagang titibagin niya lang ang ICC. So, yun, nagkaroon tayo ng pag-asa para kay PRRD na talaga namang napakadaming nananalangin na may uwi naman sana. Matanda na yung tao eh. Hindi niya deserve kung ano man yung nangyayari sa kanya ngayon. Sa totoo lang. Kahit sinong Pilipino hindi yung deserve, hindi lang si PRRD. Kaya pag maging presidente lang talaga si Inday Sara, maayos ang lahat, mapapanagot ang lahat kahit papano, napakalaki na magiging pagbabago. Sa totoo lang.